bagong Filipino action series na aabangan natin. Kung fan kayo ng On The Job and Buy Bus, then magugustuhan nyo to for sure. Oo, andito si Gerald Anderson. Putang ina! Kung nagtataka kayo, yes, this is a direct continuation from Eric Matti's previous film na Buy Bus, kung saan ang bida nga rin dito ay si Ann Curtis. Hindi nyo pa yung napapanood, tungkol yun sa isang grupo ng mga pulis na nang-raid nga sa isang lugar, pero ayun lang, na-ambush and kinailangan nga nilang makasurvive sa maraming mga kalaban. Spoiler alert, hindi ko na maalala kung saan lang ba yung natira nga doon sa dulo nito, pero alam ko nakasurvive nga siya dito, and doon nga magpipick up yung story from that, papunta nga dito sa Buy Bus, The Undesirables. Iisip ko nga, baka mag-ala The Raid 1 and 2 nga yung transition nila between films pero let's see. Marami akong napansin na maganda from the trailer na ang ganda ng cinematography, I love the color grading, I love the lighting and grittiness of every scenes, and syempre, I love the production design here, lalong-lalo na nga yung mga sets and costumes nila na bagay doon sa pelikulang ginawa nga nila. Kita nyo ba yung sets nila? Wow! Just wow! Na ang ganda niyang tignan na sobrang realistic, na hindi awkward tignan, na hindi nga siya mukhang set lang. Honestly, from how the film looks, sobrang naaalala ko yung The Raid franchise. Kaya nga I hope na masundan and ma-improve pa nga nila yung nasimulan nga nila sa Buy Bus. Siguro kung meron mang number 1 na dapat nilang ika-improve doon nga sa Buy Bus 1 is yung mga action and fight choreography nila na maganda naman pero meron pang ikakaganda. Kala ko kasi yung one-take shot nila na fight scene nga ni Ann doon nga sa mga bubunga ng mga bahay na medyo halata lang na nag-iintayan sila ng mga kalaban, halatang scripted yung labanan, and medyo mabagal lang yung galaw nila na hindi ko nararamdaman na naglalaban talaga sila. Pero improvement na lang sa fight scene, cinematography and editing, and kung masasolve nila lahat ng yon, then this series is going to be perfect. Again, kadugtong nga ito ng Buy Bus, and from what I read online, I think maghihiganti nga dito or hanap nga ng hustisya itong si Ann para nga doon sa mga kasamahan niyang nategi or hindi nakasurvive nung nag-raid nga sila. Obviously, the first film story is inspired nga doon nga sa mga nangyari ng mga panahon na yon, which is yung labanan nga sa mga illegal na gamot and kung gaano nga kadami mga violenteng nangyari dahil nga dito sa kamay nga ng mga pulis at ng mga kriminal. Think dito mas lalawakan pa nga nila yung sakop nga ng story and siguro they would tackle much more relevant issues lalong-lalo na nga ngayon. Ayon kay Eric Matti mismo, we made it about rich and poor, the powerful and the powerless. And yun, sana mag-reflect yun sa mismong kwento nito. What I love pa from this trailer is sobrang vague lang niya na walang dialogue and pure scenes lang na it's up to us to understand kung ano nga yung mga nangyayari. Based sa available na synopsis nga online, tungkol ito sa isang dating pulis at isa pang tao na magsasama para imbestigahan ang pagkategi nga ng anak ng isang senador and also para hanapin ang isang kriminal na tinatawag na Judas. Kaya naman, dito nga sila pupunta sa isang sobrang delikadong lugar kung saan nahanapin nga nila yung mga kriminal, makikipaglaban at kakailanganin nga nila makasurvive bago pa nga tuluyang manalo yung mga kalaban. Sure, same as On The Job, they would explore more on the political corruption side dito nga sa Pilipinas and kung paano nga yung karamihan sa mga big time talagang mga kriminal, either mga mayayaman or yung mismong nakaupo sa gobyerno. Sa fan ng mga movies nga ni Eric Matti, sobrang aabangan ko to, dagdag po pa nga I love the dystopian look nga ng Pilipinas na binuo nga nila dito na sobrang naku-curious ako. Curious din pala ako kung bakit ang title nga nito Buy Bus The Undesirables and siguro malalaman na lang natin kapag napanood natin. Pero what this trailer shows, at least for me, marami naman tayong magagaling na directors pero wala lang enough na budget. Yeah, magaling din naman talaga si Eric Matti pero I'm kinda curious kung ano yung itsura ng mga movies and series nga dito sa Pilipinas if mas pagpaplanuhan siya and mas lalaanan nga ng mga bigger budgets katulad nga sa ibang bansa. Sa ibang bansa, umaabot sila ng mga $100 billion or mahigit 6 billion pesos sa isang movie. And so kung iisipin mo lang, paano kaya kung bibigyan mo ng ganong kalaking budget yung isang Filipino director? Magiging mas gaganda ba yung itsura ng mga movies or magiging ganun pa rin? So wala lang, napapaisip ka lang talaga.
Yun, again, ang title nga nito ay Buy Bus The Undesirables and wala pa tong official na release date pero next year to for sure. So, abangan na lang natin. Yun lang. Thank you.